Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po ako sa inyo harapan at nagdiriwang tayo ng banal na misa. Kami po ay nandito kanina pang umaga sa lahat po ng misa kasi po kami ay mayroong mission appeal. Humihingi po kami ng tulong sa inyo para sa aming mga pagawain sa Kwasay, sa partida sa San Isidro Labrador, Kwasay Parish. No, nagpagawa na po kami ng sacristy, ngayon po ay kumbento naman ang aming ipapagawa. No? At umaasa po ako sa inyong tulong, no? Mamaya po sa second collection. Tunay nga na ang Diyos napakahusay, napakagaling, gumagawa siya sa tamang panahon at tamang pagkakataon na kung saan tayo kanyang ginigising, tayo kanyang binubuhay, tayo kanyang pinag-aahalab sa ating pananampalataya. Lalo na sa mga pagkakataon na hindi mo inaakala na ikaw ay nandoon na pala sa pagkalunod, sa pagkalumbay, sa pagkalungkot, sa pagkalayo, sa pagkawala sa iyong pagmamahal sa Diyos. Sapagkat natabunan ka na ng kasalanan, natabunan ka na ng problema, natabunan ka na ng sakit at karamdaman, na tila baga ang Panginoon ay iyon ang nakalimutan. Mahalaga sa atin ang pananalig, mahalaga sa atin ang pananampalataya. No? Pwede po bang sabihin sa katabi nyo, huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. No? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, darating din ang biyaya. No? Akala ko sasabihin nyo, huwag kang mag-alala, matatapos din yung homily ni Father. No? Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti. No? God is good all the time. Purihin natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo na ating napakinggan, ang Kananeyang babae nagmamakaawa sa Panginoon para sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo at pinahihirapan ito. Nagmamakaawa yung babae. At sabi niya, tulungan mo po ang anak ko, Panginoon. Pero ang Panginoon, nigaputok na salita, walang narinig. Nigaputok na salita, hindi siya nagsalita. Ibig sabihin, hindi niya gustong tulungan yung babae na humingi ng tulong sa kanya. At ikalawa, sabi niya, hindi ako naparito sa mga taga-Kananea, kundi ako'y naparito para sa sambahayan ng Israel kung saan ako sinugo. Another rejection na naramdaman ng babae. Una, hindi kumibo. Ikalawa, hindi para sa kanya, kundi para sa mga Israel na kung saan siya sinugo. Pero hindi pa rin natigilan ng babae sa pangungulit, sa pagsusumamo, sa pagpamimilit sa Panginoon na sana'y tugunin ang kanyang dasal. At siya ay lumuhod, siya ay nagmakaawa. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pagkain ay para sa anak at hindi para sa mga tuta lamang. Pero sumagot yung babae, sabi niya, kahit tuta man po, nag-aabang sa mumong malalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Kaya, ang Panginoon humanga doon sa pananalig ng babae. Kahit ihalin tulad niya yung sarili niya sa tuta, basta makahingi lamang ng tulong sa Panginoon para sa kanyang anak na nangangailangan ng tulong sa mga pagkakataong yon. Dahil nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanyang pananalig, sabi ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Ilang beses tayong nanalangin, ilang beses tayong nagmakaawa, ilang beses tayong lumapit sa Panginoon na maaring nasabi rin natin parang hindi niya tayo tinutugon, parang hindi niya binibigay yung ating mga panalangin at kahilingan. Pero natinag din ba tayo? Sumuko din ba tayo? Tumalikod din ba tayo sa Panginoon? O naghintay tayo kung kailan niya ipagkakaloob ang ating hinihiling? Sa kabila niyon, makita sa atin ang kabutihan, ang kalinisan, at ang kapakumbabaan, at ang pananalig na matatag at matibay. Kung meron kayong may sakit sa bahay na pamilya o mahal sa buhay, tumawag kayo ng pari para ikumpisal.
Sapagkat kung ano man yung mangyari, naging malinis ang kanyang kalooban, nakahanda man siyang haharap sa Panginoon. Kagalingan ang hangad natin. At higit sa lahat, yung mabuting kalooban at pananampalatayang matatag at matibay. Ano ba yung sinisigaw ni Father? Anong oras na? Magbago ka na. No? Sana nga, mayroong laging pagkakataon sa buhay natin na makita lagi natin na mayroong puwang sa puso natin para hanapin ang Diyos at para magbagong buhay at para maging katuwang ng Diyos, maging daluyan ng Diyos ng kanyang biyaya at pagpapala. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, ikaw ay nagiging kasangkapan ng Diyos ng kanyang kabutihan at pagmamahal, ng kanyang pagpapatawad. Kung nananalig ka pero hindi ka marunong magpatawad, wala rin yun. Kung nananalig ka pero hindi ka marunong magmahal, wala rin yun. Kung nananalig ka pero hindi ka gumagawa ng mabuti o nagmamalasakit o nagbibigay ng tulong sa nangangailangan, wala rin yun. Kaya kung tayo'y patuloy na humihingi ng tulong sa Kanya at hindi tinutugon ng Diyos, tutugunin niya, ngunit makita rin niya sa atin yung kabutihan, kagandahang loob at yung gustong mangyari ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Amen po ba yun? Purihin natin at palakpakan natin ang Panginoon. Meron akong kodigo dito eh. Ang mga tamad, huwag pakainin. God loves you. Amen. No? Alam niyo po, nakakamiss yung ganitong mga misa na hinihipo ng Diyos ang ating mga puso. Ginigising at pinag-aalab muli na sana tayo'y maging buhay na larawan. Isugo mo kami, Panginoon. Hayuin mo kami, Panginoon. Dalhin mo kami, Panginoon, sa mga taong hindi nananalig sa Kanya. Sa mga taong wala ang puso sa Panginoon. Kundi maaaring nasa trabaho, maaaring nasa kayamanan, maaaring nasa sariling pagnanais at paghahangad sa buhay. Kasikatan. Sana makita pa rin natin yung pagrespeto at yung paggalang, yung pagpapakumbaba at yung pananampalataya, yung pag-asa at yung mabuting gawa. Hindi nawa tayo lamunin ng mundo na ating ginagalawan. Hindi nawa tayo lamunin ng kasalanan na ating nakahalumingan, no? Na parang doon na tayo nasanay at doon na tayo laging nagiging masaya at nabubuhay. Sana matagpuan natin ang tunay na kaligayahan sa puso at kalooban na laging nakaugnay sa Panginoon at tanging sa Panginoon lamang. Nawa, sa bananamisang ito, lagi nating isipin na ang Diyos hindi natutulog sapagkat gumagawa sa lagi ng paraan para tayo ay muling paalalahanan sa ating misyon, sa ating gampanin, sa pamilya, sa tahanan, at sa mga taong ating nakakasalamuha sa araw-araw. Tatayo po ang lahat at ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating puso at ang isang kamay naman ay nakataas habang inaawit natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami tinawag mo upang tumugon sa iyong panawagan ng kabanalan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin
ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya maglilingkod, maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ama naming makapangyarihan, patuloy mo kaming samahan, ipag-adjust sa lahat ng masama, iligtas mo kami sa aming buhay. Maging larawan nawa kami ng iyong pagmamahal at maging mapagpatawad kanino man. Ilayo mo kami at ipag-adjust sa lahat ng masama at dalhin mo kami sa liwanag ng iyong awa at paggabay. Ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang magbigay sa amin ng kagalingan at direksyon upang tahakin ang kalangitan. Alleluia! 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 Siya ay muling babalik sa atin. Babalik sa atin. Alleluia! 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 Upang tayo ay kunin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Oh, magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus.